Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Road Trip. Smuggle at holders. Ito ay naharap sa mabigat na parusa sa ilalim ng bagong anti-smuggling law. At naharap na sa mga mabibigat na parusa ang mga sangkot sa agricultural smuggling, holding at cartel operation. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas kontra smuggling. Alright, no other further ado, let's do what's sangkot sa pagpupuslit at hoarding ng agricultural products. Sa nilagdaang kaninang bagong batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ituturing ng isang economic sabotage. Alright, yan na, napakinggan Under po this law, natin. smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage. Sabotage at parusahan at sino man ang ayan sa ilalim ng bagong smuggling law. Unbailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Maaaring patawan ng habang buhay na pagkakakulong at malaking multa ang kakaharapin ng mga mapatutunayang sangkot sa pagpupuslit at hoarding ng agricultural products. Sa nilagdaang kaninang bagong batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ituturing ng isang economic sabotage ang smuggling at hoarding ng agri-products kung ang halaga. Nararapat lang na sabotage yan sa ating Pilipinas, ang smuggling at holders. Ito ay umabot ng higit sa 10 milyong piso. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang ang mga pasimuno ng iligal na gawain ang maaaring makasuhan nito. And let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. We are establishing the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, which I will chair. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mas may pangil ang batas na ito. Kasi pati lahat ng warehouses ngayon for grains and cold storages, kailangan na i-register. At dun, pag naka-register yan, mas madali na i-monitor ng BA, ng other government agencies, at mapuntahan, we will have visitation rights. So any warehouse now na may food, na may malaking halaga, na hindi registered, ay malamang illegal yan. Welcome development naman ito. Ayan, dapat umikot sila sa mga mga smuggling, lalo na sa mga ating pagkain. Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ay sa grupo, dagdag proteksyon ito sa mga local producers. Makikita natin dati walang napapayal na kaso kasi na-dismiss. So, itong bagong dinamet na batas, maganda ito, nakikita natin makakatulong. Nel Maribuho. Alright, ayan ang panibagong anunsyo ni Ferdinand Bongbong Marcos, isang batas na dapat sundin at ito ay hindi lang panghabang buhay na nakulong ang matatanggap nyo. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip, and see us again sa ating reaction video, and peace out to all of you and keep safe and healthy. Don't forget to subscribe Rob Trip.